So, hello guys. Kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share. At lagay natin sa playlist guys. Okay, sa ating spiritual life and random topics life. 2025 to 2090. February 14. Araw ng mga puso daw. Wala mang araw ng puso eh. Valentine's. Saint Valentine's naman yan. Sa ating love and love story talks. Sa ating spiritual life and random topics in life. 2025 to 2090. Yun talaga, importante talaga. Namnamin mo yung sinasabi ko. Parang i-digest mo, parang nagkakain ka. Parang nasa bakasyon. Feel mo na luxury ang nasa YouTube. Na matuto ka, napaka-easy, lahat napindot mo lang sa cellphone mo. So dapat, hanapin natin yung totoo at tapat na mga tao. Maganda yung background, strong foundation. At ikaw talagang gusto. Mahirap naman gustuhin mong tao na hindi ka naman gusto, di ba? Mahirap bang pipilitin mong isang taong mahalin ka na hindi ka naman talaga mahal. 'Di ba? Sa ating ngayon is yung the conclusion. Hindi pa to final. Yun talaga naisip ko na isang araw, minsan nagsalita ng utak ko eh. Hindi naman tayo adik ha. Gusto ko lang is, minsan may ma-realize kayo, maisip mo minsan eh. Ano talaga no? Bakit ganito siya? Bakit gano'n lang nangyari sa ibang tao? Diba? Ginawa mo lahat, nagsisipag ka, pero bakit iba pa rin hinahanap niya, diba? There's something wrong with me. Dapat kailangan talaga may communication. Magsasalita ka anong gusto mo. Minsan, na-misinterpret eh, yung mga, kala ko ganito kasi minsan nag-aaway or ay yung mga misunderstanding or hiwalay. Na walang communication, walang ng time, hindi na nakuha mo yung gusto mo, magsabi ka, mag-explain. Yung talagang tinatawag na communication. To give and exchange, to give and receive information and mga request mo. Kasi kung ang love na walang relationship, mahirap yon. Nahanap tayo sa 2 minutes and 22 seconds. Yan, alam ko yung oras. Habang na tayo nagbablog, tinitignan ko yung oras dyan. Sa harap natin, sa front camera. Mamaya mag-inom pa ako ng glutathione, wheat barley, grass, grapes. Ito na yung drugs ko, yung natural drugs. Shungite, Otimasi, di ba? Yung mga approved sa FDA. Di ba? Yung drugs, wala yan eh. At naging uso na ang addict ngayon mga droga kasi ewan ko bakit eh. Saan talaga nangyari ngayon? Patayan, kidnapping, parang lumala eh. Yun. Yun talaga na, kailangan talaga si Duterte, si Sara Duterte na babalik siya pero hindi siya sana lalapit sa China. Pro-China siya eh, parang ayaw ko eh. Pero gusto ko yung gawa nila. Sana na lang, sana sa 2028. Plano nila i-impeach daw eh. Yun lang din na i-review pa natin yung ibang vlog natin. Yun talaga na ako lahat meron tayong gusto, hindi natin makuha agad-agad. Oo, pasensyaan mo na, everything has own time. Kasi yung mga taong nagmamadali, wise man says only fools rushing. Ano bang fools? Nakita ko na sa YouTube anong fools. Fools pala yung hindi siya magpagsabihan, hindi siya magtanggap ng mga criticism, mga correction. Lagi siyang tama, lagi lang iniisip yung sarili niya kaysa sa ibang tao. Di ba? Yung self-center lang ba, sarili lang iniisip niya. Tapos yung fools is yung hindi siya mag-unawain sa ibang tao. Gusto niya lang na ako lang bida lagi. Yung tinatawag na fools. Diba? Pag mag-asawa ka, then hindi siya nakaunawa sa iyo, puro lang naging, 'di ba? Self-center lang, 'di ba? Walang plano sa buhay. Yan ang tinatawag na fools. Ano mga signs ng fools? Nasa YouTube 'yan. Ang fools is ganito siya. Hindi siya biblical or spiritual. Yung fools is gusto niya na laging masama, 'di ba? Hindi siya maging masaya sa ibang tao. Yung ganun na
Only wise man says, only fools love daw na nagmamadali. Tignan natin yung kausap mo, yung kalab mo, is false ba yun or hindi? Biblical ba yun or hindi? Importante yan. Na alam mo yung ugali ng taong kasama mo. Sinungaling ba yun? Baka madrama yun, di ba? Ang daming ugali ng tao. Hindi lang basta maganda lang yan. Baka hindi siya magpagsabihan, ma-pride yun. Hindi siya natatanggap anong katotohanan or hindi. Sabi, libro lang yan, ganito. Hindi, sample lang, itong soft drinks. Mag-inom ako ng soft drinks. Hindi naman totoo yung sabi ng doktor ng diabetes, yung mga ganun, ma-pride. Diba? Ang pride, ma-pride is, yung talagang, kahit alam mali, papatuloy pa rin niya. Hindi niya tinitignan yung facts or ang katotohanan. Sabi pa ng iba yung ma-pride na tao, yung bang tao na, di na kailangan ng kasal kasi jowa na tayo, gagalawin kung totoong mahal mo ako, magpapagalaw ka. Ayun, ganon. Umiiwas ka na sa taong ganon. Ang isip niya sex lang sa'yo. Pagkatapos ng sex ka na, titikman ka lang, iiwan ka naman niya at pupunta naman siya sa iba. May maraming taong ganon. Excuse me. Ito tayo. May maraming taong ganon. Fools. Yun na, check mo, scan mo. Fools ba to? Hindi. Religious ba ito? Hindi. May prinsipyo ba ito? Ay, di siya gwapo. Hindi yan para sa akin. Mabaho yung hininga nun. Di yung maganda ang damit nun. Walang pera yun. May taong ganun eh. Ayaw ko ng mga ganun kasi ganun eh. Love ko yun kasi may ganito. US yun. Diba? Hindi dapat ganun. Love is, depende yan sa attitude. Ang importante is character. Kasi mapera may wala. Kung ganun yun, ganun talaga yan. Diba? Yung talagang nasa Bible. Kung inisip mo ng jowa mo, cellphone lang, games lang, email lang, mga ranking lang. Daming ganun. Tapos nagmumura, naggagalit, PPI na doon. Nagsabi pa na putang ina doon, ganun. Ay, taong ganun. Mahilig magmura. Tapos games lang din. Isip bata pala, walang hindi matured. Alam mo anong word ng matured? Kailangan alam mo yung ginagawa niya, cellphone lang siya doon. Wala siyang plano sa buhay, barka-barkada lang. Wala siyang time sa iyo. What if kung magkaanak na kayo? Ikaw ba talaga priority niya? O baka iiwan niya? Baka may ibang lalaki na iiwan ka lang di-deny ka. Uy, jowa ba tayo? Hindi. Hindi kita kilalang babae na yan. Di-deny ka. O may ganun. O sige, DNA type yung anak mo. O wala akong pera eh. Ito, yung iba naglalayo-layo. Yung mga ganun na tao, ibibisto ko ha. Huwag kang diretso maniwala. Pangalawa, dapat may pera. Hindi yung super mayaman. Dapat, totoo yung sinasabi niya. May iba kasi ilang buwan. Pag isang taon karon magjowa na kami, iiwan ko to bigla. Magkunwari lang tayo na bili lang dun sa tindahan and lumayas na walang pera. May ganun tao. Totoo. Ang dami ko nang naririnig sa gano'n, mga love story and talks. Dami sa real life and experience. Dami mo nang maririnig. Pero ang totoo lang talaga is, yung totoo talaga tayo. Yung mga ganong tao, yung biglaan dumating, yung super funny, mga extraordinary yung mga sinasabi. Maganda talaga na be contented of what you have. Diba? Kung isang mahal mo siya, yun na talaga. Hanggang sa dulo, hanggang sa huli. Hanggang sa kamatayan at saka pagdating sa langit. Diba? Diba? Napaka-special yun. At lalo na si God Yahweh ang love mo. Diba? Daming taong ganun. Na, kita kayo now, iwan later. Diba? Uy, may deny later eh. Sabi mo na, uy, anak ko ba yan? Jowa ba tayo? May iba na amnesia na eh. May iba addict doon. Di ba? Nagkasakit-sakit. Eh, kung may ibang lalaki o babae na pag nagkasakit, iiwanan na yan. Oh, bakit ba ako mag-alaga dyan sa ano na yan? O, di ba? Hanapin natin yung totoong tao na mahal tayo. Baka love mo lang siya din. What if mahina ang foundation nyo? Baka nabulag ka na. Wise men say, only fools rushing. Walang plano, hindi naghahanda.
walang feelings, di ba? Feelings. Nothing more than feelings. Feelings lang eh. Paano ng puso ko? Wala na. Hindi niya ako pinapansin. Hindi niya ako heart. Hindi niya relate yung puso ko. Parang wala na siyang feeling sa akin. Mahirap yung ganun. Yung parang dependent ka na lang sa kanya. Diba? Mahirap din minsan maging obsessed tayo. Ako obsessed talaga ako. Pag may na-in love ako na isang babae, obsessed lang talaga ako sa isang tao. Pag hindi na ako obsessed sa'yo, maglungkot ka na. Kasi napunta ng attention ko sa iba. pero bago ako mag-give up sa isang tao, gagawin ko ang lahat. Pero kung hindi na talaga mag-work out, sa on the process pa lang, na nagligawan pa lang, naghanap siya ng iba, ex na yun sa akin. Nagliga ako din, hanap siya ng iba. Ganun ako ka siluso. Mag-in love tayo na nang ligaw pa ako, ganito na ugali niya. Paano na lang kung kami mag-asawa, magloko ito? O baka may problem to sa pag-iisip. Diba? Kung gusto. Kung hindi. Ganun ako. Walang ganito nangyari na hindi mo gusto mo pala. Hindi tayo ganun. Ako, magsabi na natin ng totoo. Straight to the point. Walang liko-liko, walang ligo-ligo eh. Walang itche-buritche. Kung gusto. Hindi. Ganun tayo. Prangka tayo, straight to the point. Diba? Ayaw ko rin ng adik, ayaw ko ng ganito. Kasi kung maniwala ka agad, madadaya ka. Tawag doon love scam. Love hurts. Love hug. Binugbog ka, love mo pa. Kasi bakit? Hindi siya nagre-respeto sa'yo. Immature yung in love mo kasi tinitignan mo mukha. Magaling sa kama, ganito. Hindi yan ang basihan sa love. Love is respect. Love is, kung hindi ka nirespeto, sabi niya, ganito din, iba pala yung sinabi niya sa ginagawa niya. Hindi yun love. Scam yun. I love you, pero binugbog ka doon na sino-sino ang hinahanap. Yun ba tinatawag mong love? Kasi magwapo na itsura niya, magaling siya sa kama, kung malaki ba sa kanya, magaling ba siya ang performance. Hindi yun ang basihan. What if may anak na kayo, nag-asawa kayo, di nakatapos? Isip bata pala yung asawa mo. Irresponsible, di marunong magbigay ng pera. Lalo na may anak. Ayaw ko muna magtrabaho kasi ganito. Sa akin, ayaw ko namang babae masasaktan, nagugutom. Mamahalin siya. Pero, hindi natin mabibigla ang lahat. Yun ang tinatawag na wise man says, only fools rushing, but I can't help falling in love with you. Yun talaga. Kasi nagmamadali tayo, hindi naman natin mamagic ang lahat. Diba? Everything is on time. Kung may isang babae na gusto sa akin, hindi na siya makatiis, punta ka na sa iba, pero wala ka nang balikan. Diba? Ginagawa kong lahat ngayon on the process, on time. Pero kung hindi makatiis, ang dami naman dyan. Marami naman next generation. At gusto ko lang na anti-aging, pupugi tayo at babata. Buti na lang pumuputi na tayo ngayon. Ating hard work pays off. Si Tapil, nagdarasal. Yun na talaga na pangit ang hindi nakapaghintay. Pangit yung nagmamadali. Hindi naghahanda, hindi nagpaplano. Puro lang doon sariling iniisip nila. Kung may plano ka sa pag-asawa, magsipag ka, mag-ipon, magnegosyo. Para pag may pera ka na, wala ka na problema sa pag-asawa. Sabi nila, hindi naman pera yung love life eh. Saan ba ka magbayad ng renta ng bahay mo? Pagkain mo? Real bites ba? Reality ba? Mapalit na tayong dollar. Sample lang. $2,000 ang nasa Amerika. Ganito karami. Ang renta lang sa bahay. 100,000 dito. Diba? Kwarto pa lang yun. $2,000. Ang gusto kasi sa mga Amerikano, sa mga foreigner, six-figure abs, 6-figure income, $2 million. Paano ba tayo maka-income na gano'n? Baka nanalo ka sa loto. Yun naman talaga eh. Or nanalo ka sa crypto or sa Bitcoin. Diba? Mga online business. Diba? O baka may kontrata ka na engineer doon sa mo. Diba? Depende sa trabaho. Pero kahit malaki ang sahod mo, engineer ka pa, deranggo, kung may bisyo ka, may ugali,
at sino-sino ang minamahal mo. Useless lang ang love life nyo. Hindi niya alam, walang alam. 'Di ba? Hindi tayo nagsisermon dito nagagalit. Importante, alamin mo yung taong kasama mo. Hindi matiisin, sino-sino na lang habang doon wala ka, ano na doon. Ay, hindi na ako sigurado dito. Yung mga babaeng ganun, hindi na makatiis. Hindi na pwede ganito. Tagal-tagal na. Maghanap na ako ng Shh, Jasmine, maghanap na akong sikreto na lang sa ibang lalaki doon. Pakasakali lang. Parang sugal eh. Ako, kung makita kong may iba na siya, eh, goodbye na agad. Ganon tayo eh. Ganon ako sensitibo. Kung matagal nang hindi nag-uusap sa akin, wala na yun. Ex na. Wala nang reason at wala na no questions asked. Wala nang explanation pa. Ganon tayo katotoo. Pero pag binabroken mo yung trust ko, tiwala ko, eh, wala na rin yan. Yun talaga na ang taong nananatili hanggang sa dulo, siya ang maliligtas. Ganon din ang pag-ibig. Na ang love ni God Yahweh, hindi dapat hindi tayo mag-give up sa konting problema lang, konting tiis. Dapat lagi tayong magdasal. Yung sabi sa Bible, lagi magdasal, pasensyoso, nandun na practice natin ng Holy Spirit. Meditation. We must ask the guides, our guardian angel, si God Yahweh. Hindi tayo magdesisyon na sa sarili. Huwag kang magdesisyon sa panahong galit ka, nagmamadali ka, na-stress ka. Kailangan natin idasal. Lahat idaan na sa Bible. Diba? Huwag mong idaanin yung problema natin sa kasamaan. Iba yung gumawa ng masama at na-stress. Okay? Control natin yung emotion. Maging masaya for the future. Huwag mong ipalit mo yung buhay mo sa kunting kaligayahan. Be gratitude, laging magpapasalamat. Dahil sa Bible pa sa 1 Thessalonians 5:17, pray always, rejoice always, di ba? 5:17 to 18. Rejoice always, praise always, rejoice always, di ba? Laging magpasalamat sa panahon ng problema at kasiyahan. So, yan lang po ang masasabi ko ngayon. Love, subscribe ko, Michelle. Happy Peace to be all. Maraming salamat po. Baka mapunod yung video natin sa cellphone. Thank you po. Sana, I hope na masaya kayo ngayon. Sana araw-araw maging masaya. Thank you po. Okay, see you next video na po. Bukas, ngayon, bukas Sunday wala. Thank you po. Kabisi tayo. Thank you po.